Hello mga katsukaran. Ito na naman ang inyong kaibigan, Badong si ako. Sana sa mga araw na ito, pagbalain sana tayo ng may kapal. Na mabigyan tayo ng walang sakit sa katawan. Yan lang naman ang inano natin. Sabihin natin walang sakit. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay tungkol sa, siyempre, sa manok. Itong isi-share ko sa inyo kung paano tayo manalo sa derby. Ito aywan ko lang, siguro nagkaroon na kayo ng ideya nito. Alam niyo sa derby, halimbawa Trikax derby, siyempre alam na natin na hindi ka naman dyan lalaban ng basta-basta kung hindi nakakondisyon ang manok mo. Siyempre nandun na lahat, maganda maglaro, maganda ang kanyang linyada, lahat na yan nandun na sa kanya, lahat ng mga lahi. Siyempre sasali ka sa derby, kailangan magaling yan. Ang unang tips ko dyan, maliban dyan sa mga lahi ng manok, halimbawa Trikax derby, huwag kang mag-i-entry ng lampas 2 kg ang timbang, lalo na sa mga kaks. Diyan ka lang mamimili sa 1.8. Kahit na 1.9, medyo mahirapan ka na dyan. Ang piliin mo yan, yung pinakamababa na timbang, 1.8, 0.5, hanggang ganyan lang. Basta wag kang papaabot sa 2 kg. Alam mo kung bakit? Kasi pagdating na ng 2 kg ang manok mo, alam mo, dus-dus, 2.1, ang makakalaban mo na dyan, mga imported. Pero pag ang manok mo, ilalaban mo, mga 1.8 lang ang timbang, kasagaran dyan, mga local na yan, mga hindi na gaanong kuan ng mga imported, mga local breed lang yan. Kasagaran yan, mga mestizo na, mga cross na. Kasi kasagaran sa mga imported na mga manok, lampas 2 kilos dyan ang timbang. 1.1, umabot pa lang yan sa 1.3, basta mga imported eh. Diyan ka lang, i-maintain mo lang yan na 1.8 ang timbang mo. Kasi yan naman ang pinakamababa, lalo na sa kaks, 1.8 eh. Pag nakakuha ka na yan ng timbang, na halimbawa, mayroon ka dyan mga 6 hinenda para sa 3 kaks, ang una mo dyan iisipin, kailangan magkaroon ka ng parehas na kulay. Kung halimbawa, ang ilalaban mo, mayroon ka manok ka alimbuyugin, lahat ang ilalaban mo, puros alimbuyugin. Huwag kang maghahalo dyan ng ibang kulay. Kasi ang target natin sa Trikax, kasi iskuran yan eh. Kailangan maka-score ka ng 3. Kailangan maka-score ka ng 3. Kung halimbawa dyan sa color coding, umano yung kuan, halimbawa magkuhan ka isang talisaying, isang itim na manok, alimbuyugin. Minsan dyan, itong kulay na isa, halimbawa yung talisayin, minsan yan ang nananalo. Yung alimbuyugin naman, natatalo. Kaya kung mag-entry ka, kailangan isang kulay lang. Kasi pag lumabas ng isang kulay, halimbawa talisayin, entry mo, lahat na talisayin. Kasi pag oras na yan, ng gabi na yan, lumabas ang talisayin, diretso yan, makaka-straight ka ng 3 score. Pero kung halimbawa, ang in-entry mo, mayroon talisayin, mayroon pula, mayroon alimbuyugin, hindi ka nga dyan masisiro. Kasi kung halimbawa, panahon ng talisayin, mananalo. Pero pagdating naman dito sa item, malalaglag, wala rin silbi ang ang entry mo. Hindi ka rin makaka-champion. Yan, nangyari yan sa akin. Entry kami sa mga derby, iba't ibang kulay. Kasi yung mga kaibigan ko, mga barkada ko, minsan hindi siya naniniwala na ganun yan. Minsan, ang dalawang talisayin na nanalo, yung isang manok namin, ibang kulay, halimbawa puti,
natatalo. Kung sa oras na yan, puros talisayin, o isang kulay lang ang in-entry mo, lahat yung mananalo. Kasi nasa panahon siya. Kaya, alam mo ikaw, maglalabang ka, titingnan mo rin kung anong panahon yan. Ano ko na sa inyo noon kung anong kulay ang nararapat ilaban sa new moon, full moon, last quarter, lahat yan. Na-share ko na yan sa inyo yan. Nasa inyo niya lang pagbalanse. Halimbawa, nakaano ka na ng kulay, nakapamili ka na, isang kulay lang. Ang pangalawang piliin mo naman, kung mayroon ka alam, doon ka naman sa kaliskis ng manok. Titingnan mo ba kung yung naibigay ko sa inyo na kaliskis, mayroon ba dyan sa ilalaban mo na manok? Kung mayroon niyang kaliskis na katulad ng na sinabi ko sa inyo, na i-share ko sa inyo noon, yan ang i-entry mo doon sa ilalaban mo sa pre-cax. Pagkatapos, yung doon naman sa kaliskis, halimbawa, nakapamili ka, ito, maganda na ito. Halimbawa, wala ka dyan nakita nga kaliskis na kursunada mo, na tulad ng mga sinasabi ko noon, doon ka naman sa mga sinyalis ng manok. Mayroon dyan yung buntot hipon. Maganda yan, isali mo, walang talo yan. Marami pa kanyan mga kuan. Mayroon pa nga kanyan yung mga butak taok. Yan, obserbaran mo yan. Pangalawa, tips ko sa inyo, halimbawa pag-derby. Halimbawa, mayroon kang manok na 6 na hihanda o mahigit pa. Kailangan yung bahay mo, yung tulugan mo, malapit dyan sa kulungan ng manok mo na inihanda panlaban. Halimbawa, alas 12 ng gabi o alauna, titingnan mo yan, iikutin mo yan, dandahan mo yan kasi nakikita mo yan, kasi nakaano yan ang ilaw eh. Kailangan nakapatay yung ilaw. Pupuntan mo sila doon, titingnan mo yung manok, kung alin dyan ang kung ano ang kanilang ginagawa, kung sila ba'y tulog, o halimbawa kung nakatayo sila, o nakaupo, titingnan mo yan. Pag nakita mo isang manok na yung kanyang ulo, ipinapasok niya sa sa kilikili, sa kanyang bakpak, ipinapasok sa kanyang ulo, mahinang katawan yan, wag mo niyang isali. Wag mo niyang isali na hindi niya nasa kondisyon. Isa yan sa mga inano ko. Kailangan mula sa umpisa ng pagkuhan, mula sa mga 1 week before the fight, yan ang dapat tandaan mo. Pagkatapos, dapat alam mo ang mga tilaok ng mga manok mo. Pag ang tilaok niyan, halimbawa, mga madaling araw, tumilaok yan, ang alas 3. Kasi ang normal ng pagtilaok ng manok, pag tilaok niya, mayroon yan, sinasagot yan ng kanyang mga katabi ng mga manok. Pag yung isang manok mo niyan, tumulaok, pagkatapos walang umano na manok, walang sumagot sa kanyang tilaok, maganda yan. Pwede mo yan ilaban kahit araw na yun. Basta nag-isa lang siya nga tumutilaok, walang sumasagot sa kanyang tilaok. Maganda yan. Ilaban mo kaagad yan sa araw na yan. Kahit pa hindi pa yung panderby. O kahit pa halimbawa, isama mo na yan sa pangderby. Nasa kondisyon yan. Kasi, observation ko yan, kasi kahit sa hakapit na subuhan ko na yan. Ang manok, pag magtilaok, ang isa lang yan, mayroon yan sumasagot na ibang manok. Diba? Magtilaok siya ngayon, doon sa kabila, sasagutin siya, tilaok din. Pag magtilaok ang manok mo ngayon, patapos walang sumagot, ilaban mo yan, mahirap matalo yan. Kaya ang ginagawa ko noon, ang mga panlabang ko,
Kahit hindi pang derby, doon yan malapit lang sa aking bahay na tinutulugan. Pag mayroon ako diyang marinig na manok, lalo akong tumilaok alas 12 ang gabi, alas 3, tapos alas 4, nag-iisa lang yung tumilaok, ilaban mo yan, mahirap matalo yan. Yan, isa lang naman yan sa mga tips ko sa inyo sa tilaok. Aprobado ko na yan. Basta nag-iisa lang siya, kaya importante sa nagamanok, alam mo kung saan nakalagay yung manok mo na mga kinukondisyon mo. Halimbawa, siyempre, nakakod yan eh. Obserbaran mo yan. Siyempre, naka-exercise naman yan kahit nakakod lang. Hindi mo na yan kailangan pa dapat anuhin. Kung ano pa yan, mga hand training. Basta yan, tumilaok siya dyan. Kaya importante, yung medyo may edad na at saka pwede mo na ilaban na kinukondisyon mo, ilapit mo sa bahay mo. Alamin mo kung anong klase ng kanyang tilaok at yan ang panlaban mo. Kung sakali siya tumilaok na walang sumasagot. Sana naman at least kung nakakuha kayo ng ideya sa binahagi ko sa inyo ngayon, subscribe naman at saka para tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Hanggang dito na lamang mga ka-tsukaran. God bless us.